Nagpapakain na kami sa mga buntis na mga inahin sa rasyon nila sa tanghali. Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang episode. Today's episode ay ang ika-110 days na pagbubuntis ng isang inahin sa kanyang second parity. Ibabahagi po namin sa inyo ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Masyado nang lumaki ang kanyang tiyan kumpara sa mga nagdaang mga araw, bumagsak at mas buo na rin ang kanyang panggatasan tanda na maraming gatas. Kung mapapansin din na may pamamaga at pamumula sa kanyang kabahagi kahit medyo nasa malayo tayo at makukumpara natin sa katabing inahin. Kabilang po ito sa mga pagbabago sa kanyang katawan na makikita natin ilang araw bago siya mag-labor at manganak. Simula pa kahapon ay nagbawas na kami ng dami sa kanyang pagkain at magbabawas pa sa mga susunod na mga araw, ginagawa natin ito para hindi siya mahirapan manganak. Hihintayin na lang namin kung kailan siya mag-labor at manganak dahil hindi naman talaga malalaman ang eksaktong araw kung kailan. Ang 114 days naman ay ang average days lamang na sila ay manganak. Hindi nangangahulugan sa lahat ng pagkakataon ay manganak sila sa nasabing araw. Para sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ay maaari silang manganak umpisa sa ika-109 days hanggang ika-119 days, kahit anong araw sa gitna ng nasabing period ay posible silang manganak at normal po ito. Masasabi nating premature kung mas maaga pa sa 109 days, at overdue kung lagpas na sa ika-119 days. Sa uulitin, hindi po sa lahat ng panahon ay sa ika-114 days ay dapat ay manganak na sila. Maaaring mas maaga ng 5 araw, o late ng 5 araw din at normal pa rin ito. Nakapag-disinfect na rin kami sa kulungan para mabawasan ang mga dumi at bakterya sa loob. Mahalaga po ito para hindi makakuha ng mga bakterya ang mga piglets dahil mahina pa ang kanilang immune system na labanan ang mga sakit. Nakahanda na rin ang mga gamit at mga gamot sa araw at pagkatapos niyang manganak. Dahil mainit ang panahon ay kailangan na paliguan din ang alaga para presko ang kanyang pakiramdam. Kahit sa araw na mag-labor ay pinapaliguan pa rin para maalis ang mga dumi sa katawan. Ito na po ang kanyang kabahagi, namumula, namamaga at shiny na parang kamatis. Bago ang araw sa pag-labor ay medyo mawawala ng bahagya ang pamamaga. Kung medyo wala na ay oras na lang ang hihintayin ay mag-manifest na ang pag-labor. Ang senyales naman na inaabangan namin para manganak na ay ang pagkakaroon na ng gatas sa mga utong na minsan kusang lumalabas na lang kahit hindi napisilin. Kahit bawas na ang pagkain ay di na rin niya nauubos ang rasyon at ibibigay na lang sa katabing inahin. Hindi na rin siya nakakatagal ng nakatayo dahil parang mabigat na ang kanyang tiyan kaya hihiga na lang. Kung maririnig lang sana ninyo ay hinihingal ang alaga at normal lang po ito dahil mabigat ang kanyang dinadala. Talagang masikip na ang paanakan sa ngayon pero luluwag lang ito kapag nakalabas na ang mga piglets. Panay na ang pag-monitor namin sa kanya dahil baka mas maaga pa sa ika-114 days ay manganak na. Mabilis lang din po kasi ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sana ay hindi kami magka-problema sa panganganak at healthy ang mga piglets sa paglabas, sana ay gabayan kami ng may kapal. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video.
Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.